Number one, saan ho ba napupunta talaga yung system loss charges, Chairman? Yung kinokolekta sa atin na system loss charge, ang perang nakolekta dito ay ibinabayad din ng ating mga utilities sa kanilang suppliers, sa mga generation company. At may bahagi dito ay napapapunta sa NGCP. Para Ito kabayaran doon sa kabuang kuryente naman na isinupply nila. Kasi itong mga generation company, kung sila ay mag-susupply ng kuryente sa mga utilities, pagpasok ng kuryente niyan sa mga distribution system ng ating utilities at pagbebenta niya sa kanyang mga customers, may nababawas na dito. Pero ang mga generation company, siyempre, ang kanilang kabayaran ay batay doon sa kantidad na kanilang na-deliver sa distribution. so hindi po pwedeng may timeline yan. Hindi po pwedeng, na-recover nyo na. Hindi po pwede. Kasi yung systems loss, nangyayari all throughout the distribution. Transport. Oo. Palagian to, hindi ito nawawala. Dahil mayroon tayong klase ng system loss na talagang kabahagi ng pagsusupply ng kuryente. Dahil talagang may nawawalang kuryente sa pagdaloy nito sa mga kawad ng kuryente. Chairman, ano yan? Peculiar ba yan sa Philippine setting? Hindi ito peculiar sa atin lang kasi ito nga ay base sa physics, yung mga nawawalang kuryente na yan sa pagdaloy ng kuryente sa kawad. Kaya ang ibang mga bansa din ay mayroon ding system loss. At ito din ay somehow nasa mapasama sa sinisingil sa kanilang mga konsumidores.